They have no money, they have no oil, they have no nothing. They have nice land. They have nice landscape, you know. It's a beautiful island. Ka-curious, lumalala din po ang tensyon sa pagitan po ng United States at Cuba matapos po ang matapang na pahayag ni Donald Trump na maaaring kunin ang Cuba kasunod ng Middle East conflict. Habang abala nga po ang mundo sa giyera sa Middle East, may isang nakakagulat po na pahayag ang yumanig po sa global stage. Sinabi po ni Donald Trump, pwede naming kunin ang Cuba. Isa po itong matapang na pahayag na nagdulot po ng takot at tanong din po sa buong mundo. Now, ano nga ba ang nangyari sa Cuba ngayon? Ang Cuba po kasi ay kasalukuyang dumaranas po ng isa sa mga pinakamalalang krisis sa kasaysayan nito. Energy crisis, malawakang blackout, kakulangan po sa pagkain at langis. Kamakailan lamang po ay isang 29-hour nationwide blackout ang tumama po sa bansa. Ibig sabihin po, milyon-milyon ang nawalan po ng kuryente. Naapektuhan ng ospital, bumagal po ang ekonomiya. Ang United States po ay matagal nang may sanctions laban sa Cuba. Pero ngayon, mas tumindi po ang pressure. Pinutol ang oil supply, pinigilan po ang foreign support, pinalala po ang economic isolation. Ang resulta, lalo pang humihina ang ekonomiya ng Cuba. Now, ayon nga po kay Donald Trump, we could take Cuba. Dagdag pa niya, they have no money, no oil, no nothing. At mas lalong nakakatakot pong sinabi. Sinabi niyang may gagawin sila very soon. Hindi po nagpatinag ang Miguel Diaz-Canel. Ang kanyang sagot, any external aggressor will face unbreakable resistance. At ayon po sa kanya, ang US po ay matagal nang nagtatangkang pahinain ng Cuba. Ang krisis ay bumangga rin po ng economic pressures mula sa labas. Hindi po ito simpleng tensyon lang sa pagitan po ng United States at Cuba. Ito po kasi ay bahagi ng mas malawakang plano na tinatawag na Western Hemisphere Dominance. Anong ibig sabihin po ng Western Hemisphere Dominance? Ito po ay isang strategic vision kung saan nais po ng US na manatiling dominanteng kapangyarihan sa buong Amerika. Kasama dito po ang Latin America, Caribbean, South America. Ang layunin po nila, walang kalabang superpower sa rehiyon. Kontrolado ang political direction at protektado pong economic interest. Now, hindi po aksidente ang nangyari po sa Venezuela. Matapos pong intervention ng US nitong taon, natanggal po ang leader nito. Naputol po ang oil supply papuntang Cuba. Ito po ang pinakamalaking dagok sa Cuba. Bakit? Dahil ang Venezuela po ay pangunahing supplier po ng langis nito sa loob po ng maraming taon. Ngayon, wala ng sapat na langis. May blackout, may economic collapse. Nagiging vulnerable na po ang Cuba. Ayon po sa mga ulat, pinutol po ang oil supply. Pinigilan ang ibang bansa na tumulong, pinalala pa ang economic crisis. Ito po ay hindi aksidente. Ito po ay pressure. Now, ito pong mas malalim na pagsusuri dito. Hindi lang po isang bansa ang target. Ito po ay chain reaction. Nagkakaroon na po ng step-by-step strategy. I-neutralize ang Venezuela, i-isolate ang Cuba, palakasin ang influence sa buong rehiyon. Ang resulta po nito, isang hemisphere na kontrolado po ng iisang kapangyarihan. Hindi lang po US at Cuba ang involved. Pumasok na po ang Russia. Ayon po sa balita, nagpapadala po ito ng oil shipments sa Cuba kahit may pressure po mula sa US. Ibig sabihin po hindi ito simpleng regional issue. Ito po ay nagiging global chess game. Ang nangyayari po ngayon ay laban para sa kontrol ng rehiyon, laban para sa impluwensya, laban para sa kapangyarihan. Hindi lang po Cuba ang usapan, kundi ang buong balance po ng mundo. Ano po nakikita ng mga analysts? Hindi po ito simpleng intervention. Ito po ay isang kombinasyon ng economic pressure, political signaling, at strategic positioning. Hindi po agad gumagamit ng bomba ang United States dito. Mas pinipili muna ang economic warfare. Ano pong kanilang ginagawa? Nilalagyan nila ng sanctions, oil blockade, at trade restrictions. Ang resulta po nito, bumabagsak ang ekonomiya. Nagkakaroon po ng kakulangan sa basic needs. Tumataas po ang pressure sa gobyerno. Ito po ay tinatawag na soft power na may matinding epekto. Now, isa po sa mga pinakamalalim po na layunin ay baguhin po ang leadership ng Cuba. Hindi man direkta pero sa pamamagitan po ng economic collapse, public dissatisfaction at eternal instability. Ang layunin po nito ay magkaroon ng bagong gobyerno na mas aligned sa US. Kapag bumagsak po ang Cuba, malaki pong epekto nito sa buong Latin America. Bakit? Simbolo po kasi ang Cuba ng resistance sa US. May historical influence po ito sa rehiyon. Kapag nagbago po ito, magbabago pong political landscape. Mas lalakas pong influence ng US. Now, ang bawat pahayag po at aksyon ay may kahulugan din.
Halimbawa na lamang po, sinabi na we can take Cuba. Ito po ay tinatawag na pressure tactic. Ginagawa rin po nila ang oil blockade. Ito po ay forced negotiation. At of course, military tone na kung saan nagkakaroon ng deterrence. Maaring hindi rin po lahat ng sinasabi ay literal, pero lahat po ay may mensahe. Now, ang nakikita po natin ngayon ay hindi po tradisyonal na digmaan. Ito po ay kombinasyon ng economic war, information war, diplomatic pressure. Ito po ang modern warfare. Kung mag-escalate po ito, maaring humantong po sa direct confrontation. Magkakaroon din po ng naval presence and of course, armed intervention. Kapag lumala po ang sitwasyon sa Cuba, maaring tumakas po ang milyong-milyong tao doon. Tataas po ang migration pressure sa US at karatig bansa. Now, hindi lang po Cuba ang maapektuhan. Maapektuhan din po ang Latin America economy, ang global trade at supply chains. Dahil nga po sa involvement po ng Russia, posibleng lumawak po ang conflict. Now, sa kabila nga po ng panganib, maaaring mapilitan po ang Cuba na magbukas po ng economy, tumanggap ng foreign investment. Now, ang pressure nga pong ito ay maaaring magbunga ng dialogue between US at Cuba na isa pa rin sa pinakamainam na paraan. Now, napapansin din po ng mundo ang humanitarian situation. Maaring magkaroon po ng international support. Maaring magresulta din po sa mas stable na regional structure kung saan maayos po ang outcome. Now, ang tanong po ng marami, posible ba ang digmaan? Hindi pa po ito full-scale war, pero nasa critical stage na rin. Nagkakaroon na po kasi ng mga aggressive statements, economic pressure, at military implications. Now, isang maling galaw lang po, pwedeng sumabog po ang sitwasyon. Sa ngayon nga po, parehong side ay nag-iingat, pero patuloy po ang pressure. Now, ka-curious, sa gitna nga po ng lahat ng kaguluhang ito, hindi pagkakasundo at pressure sa magkabilang bansa, ano nga bang sinasabi ng Biblia? Well, maliwanag naman po at parating sinasabi sa atin ng Panginoon in Matthew 24 verse 6, makakarinig kayo ng mga digmaan, ngunit huwag kayong mabagabag. Ang mga bansa po ay naglalaban, pero ang Diyos po ay may huling salita. Hindi po panik ang sagot, kundi tiwala. Sa likod nga po ng politika, may laban po ng kabutihan at kasamahan. Panalangin po natin na ang Cuba, ang United States, ang buong mundo, napiliin pong kapayapaan kaysa sa digmaan. So habang patuloy nga po ang galaw ng mundo, habang umiikot nga po ang mga eroplano, habang nagbabantay po ang mga bansa, isang bagay po ang malinaw, hindi pa tapos ang laban. At ang kasaysayan ay patuloy po na sinusulat, hindi lang po ng mga makapangyarihan, kundi ng bawat desisyon, bawat panalangin, at bawat pusong pumipili ng pananampalataya kaysa sa takot. Kakiers, kung gusto nyo po ng mga ganitong analysis na may kasamang biblical perspective, i-like nyo po ang video na ito, i-share at mag-subscribe, at i-comment nyo po sa ibaba, pray for peace. Kung naniniwala po tayo na makapangyarihan ang panalangin. God bless po sa ating lahat.